Noong isang araw kasi nagkaroon ng rally ang grupo ng mga magsasaka at iba pang stakeholders sa Department of Finance. Nagrarally sila doon sa harap ng Department of Finance kasi ang panawagan nila, si Bakina ni Marcos, ang Secretary ng Department of Finance na si Benjamin Diokno at ang Director General ng NEDA, National Economic Development Authority, na si Arsenio Balisacan. Ito yung mga major economic managers ng administrasyon ni Marcos Jr., Department of Finance at sa NEDA. Ang dahilan ng mga grupo ng mga magsasaka, itong pinupropose nila Diokno at sa ni Balisacan na i-reduce ang tariff para sa importation ng bigas. Yan ang recommendation ni na Diokno, ang Secretary ng Department of Finance, at ni Balisacan, ang Director General ng NEDA. Ano po bang ibig sabihin ng proposal na yan? Ang taripa, yung pumapasok po kasing mga imported na mga produkto, tulad kahit na bigas, galing sa ibang bansa, nagbabayad po yan ng taripa. Buwis sa pagpasok ng mga imported na produkto. Taripa. Kapag mataas ang taripa, maganda po yan para sa mga magsasakang Pilipino. Kasi pag mataas yung taripa, mahihirapan pumasok yung mga imported na bigas. Kasi mahal yung taripa eh. Pag binabaan yung taripa, magiging madali na yung pag-import kasi mura na yung taripa, yung babayaran mo sa gobyerno para sa importasyon. Kumbaga para sa mga importers, hindi maganda na mataas ang taripa. Kasi mataas ang babayaran nila. Hindi sila mag-i-import ng malaking volume ng imported na bigas. Pabor yan sa magsasakang Pilipino kasi napuprotektahan sila. Ang gustong mangyari nila Diokno at sa Balisacan, babaan na yung taripa sa importation ng bigas para makapasok ang imported na bigas para bumaba ang presyo ng bigas. Ganun po yung argumento nila dyan. Totoo ba yan? Matagal na po yung ganyang paliwanag eh. Kaya nga sila Villar, di ba, yung Senado, saka yung Kongreso, ipinasa nila yung rice tarification law. Ganyan din yung justification nila eh. Babaan ang tariff sa bigas, ang imported na bigas, hayaan ang private sector na mag-import, hindi na lang ang NFA o ang gobyerno ang papayagang mag-import. Kumbaga yung importation, ibibigay na. Yung kapangyarihan na mag-import ay ibibigay na kahit sa private sector. Kaya yung mga rice traders, yung mga rice cartel, pwede na silang mag-import. Yan yung rice tarification law. Bababaan yung taripa para makapag-import na ng bigas. Pag pumasok yung mga imported na bigas na mas mura, mapipirsang ibaba ang local na produced na bigas. Yan po yung Kaya lang, ang epekto nga niyan sa magsasaka. Kasi pag pumasok yung mga dayuhang imported na bigas, lalo pat binabaan ang taripa, babagsak ang lokal na produksyon ng bigas. Yan po ang ng palay. Yan po ang implication yan. Kaya nagrarally ngayon yung mga magsasaka doon sa Department of Finance. Sabi nila, ano ba tong dalawang economic managers ng gobyerno? Insensitive sa kalagayan ng mga magsasaka. Kaya hinihiling nila si Bakina ni Marcos, si Balisacan at si Diokno. Itong si Aimee nandun. Sumama rin sa rally. Kasi ang pinapanawagan nga ng mga magsasaka at iba pang stakeholders ay mag-resign na ang hepe ng Department of Finance, si Diokno. Isabay na rin si Balisacan, yung NEDA Director General. So ngayon, si Aimee nandun, nagpa-picture, binivideo, kinover ng media, tinanong siya, hindi po kaya awkward, hindi po kaya nakakaasiwa na kayo po'y kapatid ng presidente, tapos ang Finance Secretary at saka yung Director General ng NEDA ay mga miyembro ng gabinete ng iyong kapatid? Hindi po kaya nakakaasiwan yan, awkward yung sitwasyon na yan, na pinapanawagan yung mag-resign, sumasama kayo sa panawagan
na mag-resign o sibaki na si DOF, Department of Finance Secretary Jokno at si NEDA Director General Balisacan. Sabi ni Amy Marcos, nakikisuporta lang ako, may dala akong tubig, nagdala na rin ako ng tinapay, palibasa wala ng bigas. Ayan, para lang makatulong sa kanila. Total, hindi papayag si Bongbong dito. Sigurado ako dyan dahil lagot tayo sa tatay ko. Palulusutin itong reduction o di kaya zero tariff na importasyon sa kasagsagan ng anihan. Sobra naman sila. ibig sabihin, ang inaano ni Amy, sinusuportahan niya ang mga magsasaka sa panawagan nito. Sabi niya kasi mga friends niya daw yun. Yung mga grupo daw ng mga magsasaka na yun mula sa Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, yan daw po ay mga kaibigan niya. Ngayon, ano bang dramang ito ni Amy? Ang drama kasi ni Amy, syempre, inaano niya, ang style kasi nila Amy ng Marcos, parang good cop, bad cop. Good cop, bad cop. Sa mga bagay na bad, hindi maganda ang desisyon ni Marcos, ng presidente, ni Marcos Jr., tinatamaan ang mga magsasaka, ang mga maralita. Kailangan hindi masira ang Marcos. Kailangan may Marcos na magsaside doon sa mga magsasaka, natatamaan ng mga programa ng gobyerno na kontra sa magsasaka. Parang bad cop si Marcos Jr., yung presidente, may good naman na Marcos. So ibig sabihin, ang estilo nito nila Amy at saka ni Bongbong, estilong Marcos pa rin yan. Marcos, kuha pa rin nila. Yung hindi gusto ang patakaran ng presidente, hindi pa rin nawawala yung tiwala sa Marcos kasi may Marcos din naman na sumusuporta sa kanila, si Amy. So ang kaaway lang nila, si Marcos, si BBM lang, si Marcos Jr. lang. Pero ang kakampi pa rin nila ang Marcos, okay pa rin sila kay Marcos kasi okay naman si Amy. Kumbaga, alam nyo na, kung galit kayo kay Bongbong, hindi pa rin kayo magagalit kay Marcos kasi may Marcos na sumusuporta sa inyo. Kasama nyo sa laban nyo. Yan si Amy. Yan ang drama niyan. Pangalawa, syempre, nagdadrama si Amy na para siya sa magsasaka, mga maralita, mga mahihirap. Kasi magre-re-election siya sa 2025. Re-electionista yan. Para kasabayan nila Bato ni Bongo. At ang gusto ni Amy, mag-top notcher siya eh. Kaya lang sa mga survey wala eh. Pang-5 siya, pang-7, pang-8. So delikado pang malaglag yan. Bakit gusto niya mag-top notcher siya? Kasi gusto niya na ang tandem sa 2028, Sara Duterte sa presidente, siya ang vice-presidente. Kumbaga Duterte Marcos. Kaya itong si Amy gusto niyang palabasin na siya ay makamagsasaka para makuha niya ang boto ng mga magsasaka. Kahit galit yung mga magsasaka kay Marcos sa mga programa nito, kay Bongbong, pero hindi siya damay kasi sumasama nga siya sa mga magsasakay. Ang image niya ngayon parang bida siya. Kasi iba tong si Amy, mabuti pa ito kaysa kay PBBM. Ganun. Saka makikita nyo naman si Amy, sumasama sa Duterte, sumasama sa Arroyo, kasi gusto niyang makuha yung suporta ng lahat eh. Mas hindi siya nakikipag-usap kay BBM, kay BBM. Pinapalabas nila na may away si Amy sa si Lisa Araneta para yung mga Marcos kasi kahit mga supporters ng Marcos na makabongbong, ano naman yan eh, ibuboto pa rin naman siya eh. Alam naman ni Amy yan. Ang gusto niyang makuha yung boto ng mga Duterte, yung mga DDS at saka yung mga Arroyo, yung supporters ni Arroyo ng Lakas. Kaya sumasama doon si Amy. Yan. Kaya ganyan ang drama niya ni Amy. At saka yun na nga, syempre kung hindi man gusto ng tao yung mga policies, programa ng kanyang kapatid na si Marcos Jr., at least hindi mawawala pa rin yung tiwala, suporta sa pamilya ng Marcos kasi may Marcos naman na sumasama sa kanila. O yan. Yan ang drama ni Amy. Pasama-sama pa sa rally. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog.
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.